Ang kwento ni na Adan at Eva. Ito ay isang kwento ng pagkakaibigan at pagtuklas. Noong unang panahon, sa isang magandang hardin, may dalawang magkaibigang tinatawag na si Adan at Eva. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa paglilibot sa mga kagandahan ng kalikasan, nagtatawanan, at naglalaro ng magkasama. Tingnan mo, Eva, ang sariwang prutas na ito ay tila napakasarap. Magbahagi tayo. Oo, Adan, ang magbahagi ay pagmamalasakit. Mahal na mahal ni Adan at Eva ang lahat tungkol sa kanilang hardin na tahanan, ngunit isang araw, natagpuan nila ang isang puno na may pinakamagandang prutas na kanilang nakita. Adan, tingnan mo itong mga prutas, napakahimok nila. Pero alalahanin mo ang sinabi sa atin ng matandang kwago. Hindi natin dapat kainin ang prutas mula sa punong ito. Ito ay ipinagbabawal. Pero bakit, Adan, anong masama kung gagawin natin ito? Kumuha si Eva ng isang kagat mula sa ipinagbabawal na prutas, at bigla na lamang, ang lahat ay nagbago. Eva, ano ang ginawa mo? Pasensya na, Adan, hindi ko napigilin ang aking sarili. Adan, Eva, nasaan kayo? Alam ni na Adan at Eva na sila ay nagkamali, sumalungat sila sa mga patakaran ng hardin at ngayon ay nangangamba at nahihiya. Adan, Eva, bakit kayo nagtatago? Pasensya na po, Diyos. Kumain po kami mula sa ipinagbabawal na puno, at ngayon ay takot na kami. Naiintindihan ko, aking mga anak. Ngunit tandaan, ang mga pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral at paglago. Kailangan ninyong harapin ang mga bunga ng inyong mga gawa. Ngunit hindi kayo nag-iisa. Natutunan ni na Adan at Eva ang isang mahalagang aral noong araw na iyon, natanto nila na ang pagkakaibigan, katapatan, at kabab ang loob ay ang mga susi sa pagtugon sa mga hamon at paghahanap ng kaligayahan. At kaya, ipinagpatuloy ni na Adan at Eva ang kanilang kakaibang pakikipagsapalaran sa hardin, haharapin ang bawat bagong araw ng may tapang, kabutihan, at isang bagong kaalaman na mag-uugnay sa kanila magpakailanman. At sila'y namuhay ng masayang-masaya magpakailanman.